Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder management based on my psychology background and my cognitive behavioral therapy certificate from CBT Australia. Okay. So, pasensya na kayo. Wala talaga akong time. Ngayon mamamalansya ako. So, mamamalansya ako ng 4 na polo. So, ito yung chance ko, ito yung time ko para makagawa ng video. So, sasamantalahin ko na para sulit itong ginagawa ko productive. So, sabay, dalawa. Okay? So, ito'y inspired by the 2 followers na nakausap ko over the weekend. No? Ang problema nila, yung isa, 15 years na merong anxiety disorder, nag-stop na siya sa kanyang trabaho, no, nag-stop na sa kanyang trabaho, nagka-problema na siya sa kanyang pamilya kasi nga wala siyang work at lagi siyang nasa ospital. So baka may the same scenario sa inyo dyan, makatulong itong video na ito. Meron din namang isang misis, no, siya ay housewife at yun lang yung ang trabaho niya lang, talaga ang housewife, no. Alam kong hindi yun lang. Mahirap ang trabaho ng isang housewife kasi babantayan mo yung mga anak mo, no? Hatid sundo siya sa school. So, medyo full din, no? Yung kanyang life. Okay, so, ano yung kwento? Well, they are both suffering from anxiety disorder, no? At sila ay diagnosed din talaga ng doctor, no? At sila ay talagang napunta din sa ER para magpa-check, no? Yung iba ilang beses, no? Yung isa nga, yung guy, 15 years na nga daw, sabi niya. Okay, pero ang kagandahan, because yung ospital, nagpa-test siya, chinek siya for everything. Ang kalat, no? Pasensya na kayo kasi alam nyo, busy ako ngayon sa probinsya, no? Sa farm na, hindi farm, maliit lang na lot. Medyo busy ako doon kaya medyo makalat yung bahay. Pero ayusin ko yan this week. Anyways, sige, mabalik tayo. So, ano yung topic ko today? Yung topic ko today, some people, inaalagaan talaga nila yung kanilang anxiety. No? Anong ibig sabihin ng inaalagaan? Binibigyan talaga ng importansya. Yung bang, like yung isa, no, tumigil na siya sa work niya, it's because dahil takot na takot siya sa kanyang mga nararamdaman, sa kanyang mga simptomas. In fact, after naming nag-usap kahapon, nag-message pa siya today. Sabi niya sa akin, yung natatakot ako pero hindi naman tumitibok yung puso ko. So nakikita ko na doon na imagine, hindi na tumitibok yung puso niya, may takot siya, normal lang ba yun? Napansin niyo? So wala, kung tutuusin, parang wala siyang simptomas. Pero feeling niya takot siya, pero hindi tumitibok yung puso niya. Problema daw ba yun? Sabi ko, so ito yung mga talagang preoccupied na ng mga symptoms. Sa tipong wala ng symptoms, pero ginagawan pa ng problema. No? So anyways, yun yung i-discuss natin today. No? Una, kailangan talaga ng tamang kaalaman para mawala yung fear. Again, kaya tayo nagkakaroon ng simptomas is because meron tayong takot. Meron tayong nararamdamang meron tayong takot, no? So pag ikaw ay takot, merong lumalabas na mga chemicals sa katawan natin, kaya lumalabas yung symptoms. So specifically, ito yung mga stress hormones, no? Adrenaline, cortisol. Pero guys, yung mga adrenaline, cortisol, may silbi sa katawan yan. Okay? It's just that sila rin yung nervyos sa atin. Yun yung nagpapalabas ng mga simptomas. Although, ang kanyang silbi ay hindi lang pang nervyos. Ito yung tipong, ang silbi niyan ganito, no? Para maintindihan nyo muna. Sa umaga, medyo mas mataas yung adrenaline at cortisol natin. Sa katawan, ito ay para tayo ay kumilos na, para tayo ay magtrabaho, no? Yan yung, kumbaga, sisipa sa atin para mag-work na tayo for the day. Okay? Para tayo'y kumilos na. So, kailangan ng katawan yun. Okay? Ngayon, kung gabi na naman, kung hapon na, no, maglalabas din yung katawan natin parang pampakalma kasi kailangan na natin magpahinga, matulog. So, ang mga lumalabas naman dyan sa gabi, yung mga pang-relax na, yung mga
melatonin, no? In fact, meron nga mga supplements na melatonin pampatulog, no? Pero kini-create na ng katawan natin 'yon. Okay? Hindi na kailangan 'yon, no? Kasi gumagawa yung katawan natin mismo nagke-create na ng mga ganong chemical na gagamitin niya para tayo ay matulog na. Ang melatonin specifically pantulog talaga siya eh. So, ganun ano. So, kailangan natin intindihin na may mga chemical sa katawan natin kung bakit natin nararamdaman yung mga bagay-bagay. Kailangan natin magpahinga, may melatonin ka, may mga pantulog ka, may mga serotonin tayo na tinatawag, dopamine, oxytocin, yan yung mga happy hormones, no? Yung feeling love, feeling happy, yan sila, okay? So, ngayon, kailangan natin maintindihan yon. Again, sinasabi ko, ang favorite example ko is yung mangga. No, yung mangga, mag-imagine ka ng hilaw na mangga, na kalabaw, na sariwa, no? Pag inimagine mo yun, tapos may masarap kang bagoong, tapos isasawsaw mo yung mangga mo dun sa bagoong, na maasim, na maalat-alat, na manamis-namis, yung iba gusto maanghang, naglalaway na tayo. Ngayon, ang tanong, may mangga ba? Wala naman, ini-imagine pa lang yon. Pero, yung katawan mo, naglabas na ng laway. So, nag-manifest na siya sa katawan mo, naglabas na siya ng mga chemical para mag-crave ka or para halos malasahan mo na yung mangga kasi nangangasim ka na eh. No? So, ganun ang mekanismo ng katawan natin. Okay? So, pag may ini-imagine ka pa lang, kung takot yan, lalabas yung mga takot na chemical sa katawan mo, no? Yung mga magpapalabas sa pagtibok ng dibdib, yung hindi maabot yung hininga, yung mga paninigas ng muscle, kung saan-saan. So, ganun. So, kailangan natin siya maintindihan. Okay? Now, kapag naintindihan na siya, ganun lang pala ang mekanismo ng katawan. Kung masaya ka, meron tayong mga serotonin, no, oxytocin, dopamine, no, may mga pang-exercise na nagpapasarap sa feeling. So, kung iisipin ninyo, yung nararamdaman niyo yun, wala kayong problema kasi masarap siya sa pakiramdam eh. Tama? Pero it's the same chemical. Ibig sabihin, yung concept na naglalabas ng chemical yung katawan natin, it's the same. Yun yung mekanismo niya lang. So, anong ibig sabihin? So, kung paano mo tatanggapin yung masarap na pakiramdam ng oxytocin, dopamine, no, serotonin, dapat ganun din yung pagtanggap natin sa adrenaline. No? Tatanggapin natin na, okay, ako ay anxious ngayon kasi ako ay excited. Okay? Excited ako. Actually, ito yung pinakamaganda, no? Alam nyo ba yung excitement at takot, halos parehong chemical lang ang inilalabas ng katawan? Ha? Talaga? Yung excitement, yung halimbawa, birthday ko, marami akong bisita or kakasal ako, ang dami kong bisita, sana walang mali, ganyan-ganyan. So, excitement at yung fear, pareho yung chemical na inilalabas. Okay? Kaso, ang pinagkaiba lang is yung interpretation, no? O yung mismong sitwasyon. Kasi halimbawa, sasakay ka sa roller coaster, pwedeng excitement o talagang pwedeng takot, no? Pero kung titingnan mo yung excitement at takot, pareho lang siya sa katawan. Ngayon, may ibang tao, may tinatawag na adrenaline junkie, no? Yung mga gusto nila sa katawan nila yung adrenaline rush, hindi sila takot dun. Pero yung pakiramdam nila, pareho lang sa takot. Bakit? So, paano nangyayari yun? Really, it depends on how you interpret things. Anong ibig sabihin ng how you interpret things? Tingnan ninyo. May mga tao na takot sa aso. May mga taong hindi takot sa aso. Ano pinagkaiba nila? Aso rin naman yun. Parehong aso. Sabihin natin isang Shih Tzu lang. Dalawang tao. Yung isa takot doon sa Shih Tzu. Yung isa enjoy sa Shih Tzu. Ano pinagkaiba nila? Bakit? Diba? Yung pinagkaiba nila, yung takot na takot, maaring nakagat sa dati, maaring mali talaga yung pag-iisip niya, no? Dahil sa sinasabi niya, yung aso mangangagat, yun yung mga sinasabi niya sa isip niya, yun yung kanyang interpretasyon, kaya takot siya.
Pero yung interpretasyon naman ng isang taong nag-enjoy sa aso, sa kanya, ang cute-cute, sana magkaroon ako nito. Dati marami akong aso, ang saya-saya, ang cute-cute, gusto ko siyang bihisan. So yun, nag-enjoy siya sa aso. Again, isang aso lang pinag-uusapan natin. Bakit yung taong yung takot, bakit yung isa masaya sa aso? Parehong aso. Yun ang ibig sabihin ng pag-interpret ninyo sa inyong nararamdaman. Okay? Bakit may mga taong walang anxiety disorder? Bakit may mga taong may anxiety disorder? So, marami, no? Hindi ganun kasimple ang paliwanag, pero sasampulan ko lang kayo. Sa isang taong walang anxiety disorder, kapag may nararamdaman siya sa katawan niya, okay? Sasabihin niya lang, ay, pagod ako. Tulog ko nga to, pahinga lang ako, tapos na. Sa isang taong may anxiety disorder, yung nararamdaman niya, hindi niya alam. Napagod lang pala. So ngayon, magruruminate siya. Sabi, ano kaya to? Baka heart attack to. Baka mamatay ako. Baka ma-stroke ako. So dahil yung interpretation mo na yun ang nagpapalabas ng iyong mga chemical na pang-stress. Dahil sa mga pinagsasabi mo sa sarili mo. Sabi ko nga sa kanya, dun sa kausap ko, imagine mo, hindi ka na nagtrabaho, tapos 15 years na, sabi mo na ganyan ka. Hindi ka pa ba natuto? Ano bang ibig sabihin nun? Kung 15 years na at pinapauwi ka lang ng doktor, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin sa iyong mga nararamdaman? Hindi ba sapat na ebidensya na for 15 years, pinapauwi-uwi ka lang sa bahay ninyo after mo magpa-check up kasi klarong-klaro na hindi lang komportable yung nararamdaman, pero wala ka sa danger. Naintindihan mo? So, by now, dapat na-realize mo na yon. So, you'll start with kaalaman. So, every day, kaya nga dapat importante yung mga journal. Kasi yung journal, yan ang katibayan mo, yan ang record mo, na nung June 1, nag-panic attack ka, pero hindi ka na stroke, hindi ka na heart attack, hindi ka na anything. Yung mga pinagsasabi mo na pantakot mo sa sarili mo. June 2, ganun ulit. Okay, grabe yung kaba ko, nagpadala ako sa ER, sabi, pinauwi lang din ako ng doktor. June 3, kinabahan ulit ako, nagganito, nagwawala ako dun sa bahay, kala ko himatayin ako, pero wala naman nangyari. So, nakikita mo ngayon, yung araw-araw na yon, na pinapatunayan mo sa sarili mo na pangit lang yung pakiramdam, pero wala talaga nangyayari sa yung masama. Hindi ka na stroke, hindi ka na heart attack, hindi ka na bulag, hindi ka na operahan, hindi ka hinimatay. Di ba? So, yung journal na yon, yun yung pangkatibayan mo that you are okay. So, yun ang ibig sabihin ng pagjo-journal. Okay? Maganda rin, samahan nyo rin ng things to be grateful for. Ibig sabihin, yung mga ano ba yung mga bagay-bagay na dapat yung pasalamatan kesa nakafocus lang kayo sa anxiety. Kasi may pag-aaral na yung gratefulness ay nakakatulong sa pagwala ng anxiety. Okay? Pero ayoko na gagawin nyo yun kasi para mawala ang anxiety. Okay? Ayoko na yun yung magiging rason. Okay? Yung gratefulness na yan, gusto ko gawin nyo yun so you feel good. Okay? Hindi para iwasan ang anxiety. Tandaan ninyo, kapag iniwasan nyo ang anxiety, kapag may takot kayo sa anxiety, hindi mawawala yan. Okay? Kasi tandaan ninyo, kalakip ng takot ay simptomas ng anxiety, ng adrenaline, yung hirap sa paghinga, yung paninigas ng muscle, pagkahilo, feeling impending doom, kasama talaga ng anxiety yon. So kailangan kapag ganun, tatanggapin po natin kasi lumilipas din siya. Biruin mo ikaw, 15 years. Alam naman sa buong 15 years, talagang hindi tumitigil kahit segundo. Imposible naman yon kasi ang katawan natin, ang shoes lang yan, 15 to 20 minutes. Kung magpapahinga ka na at hindi ka na mag-iisip pa ng mas palalalain mo at mag-i-interpret ka pa kung iiwasan mo na yan, mawala na, then
hindi na magsa-cycle, titigil na paglabas ng adrenaline mo at nung cortisol, no, sa katawan. So, mawawala yung feelings ng anxiety. Okay? So, ganun lang, ano? Okay, naka-isang polo na ako. Tatlo pa. So, yun po. Okay, ito pa. So, ano ngayon? Sana naintindihan niyo na yun kasi ang mechanism ng anxiety symptoms, no? Disorder. Pangalawa, ito. Importante. Ano ang inyong klase ng pamumuhay? Okay, ganito yan. Okay? Marami akong OFWs na followers, no? Kapag ang tao ay nababakante in terms of pag-iisip at paggawa. Kaya nababakante siya. Halimbawa, ang isang taong OFW muna tayo bago tayo pumunta dun sa isang follower ko na 15 years may problema. OFW. So may nakausap din ako, sabi niya grabe yung anxiety niya, no? Gusto na umuwi kasi grabe na yung lungkot, grabe na yung anxiety. So, sabi ko sa kanya, ano ang buhay mo dyan? Kwento mo nga sa akin. Gigising sa umaga, kakain, punta ng trabaho, uuwi. Tapos, magsi-cellphone, kakausap kay misis, tulog, ganun ulit ang gagawin. So sabi ko, okay, wala ka bang sports dyan? Wala ka bang basketball? Wala ka bang something to look forward to? Yung ini-excite? Wala bang community dyan? Natatambay ka, barkada? Wala, kasi kami-kami lang din sa kwarto, ganyan-ganyan. So, yun ang problema. Sabi ko, yun ang problema mo. Yan din ang problema ni housewife. Okay, sabi ko, ano yung buhay mo? Gigising siya sa alas 5, tapos magluluto siya, ihatid niya yung isa niyang anak, kasi yung anak niya parang may 2 atang nag-aaral o 3, no? Iba-iba yung oras. So, iba oras, ibang luto niya, paghatid niya, maghihintay siya. So, ang ginagawa niya lang, luto, hatid, hintay dun sa anak niya. Makipag-usap lang dun sa mga naghihintay din, sa mga anak, ganun lang. Tapos uwi, magluluto, aayusin yung anak na isa para magpasok. Tapos mandang hapon, maglalaban na siya, maglinis ng bahay. Tapos upo na siya, sa cellphone na siya. Tapos sa gabi, magluluto na siya ng kanyang dinner para sa pamilya. Tapos alas 8, higa na siya, magsi-cellphone na siya hanggang alas 11, tapos hindi siya makatulog. Sabi ko, okay. So ngayon, kung ganun din naman pala klase yung buhay mo, yung mas marami kang time para talagang mag-focus at mag-concentrate sa anxiety, talagang hindi ka makakawala. Lalo na kung wala kang ginagawa at wala kang time para gamitin yung pag-iisip natin. Okay? Kasi ang mangyayari niyan, ang gagawin ng utak mo, kasi kailangan niya mag-isip, ay mag-iisip na lang siya ng anxiety. Or depression, pwede rin. Okay? Kasi wala siyang ginagawa eh. Unlike yung mga busy tao. May ginagawa siya, pero parang medyo kulang yung araw. Kaya sabi ko sa kanya, ay kailangan mag-exercise tayo. Imbis na maghintay ka dun kay anak mo ng 2 hours, yung kindergarten mo, baka naman pwede ka munang umuwi at mag-exercise. Okay? Or mag-jogging, or kung saan ka man. No? Baka pwedeng mag-30-minute na walk ka lang, isama natin, gamitin mo yung buong energy mo kasi ang dami mong energy kaya hindi ka rin nakatulog sa gabi. Tapos pinupuno mo pa ng takot yung sarili mo. Okay? So, kaya, yan ang nangyayari. So, ang anxiety disorder, hindi lang natin titingnan, even the depression, no, hindi lang natin titingnan yung symptoms niya. Titingnan din natin yung buhay niya. The same with yung OFW. Yung OFW, sabi ko sa kanya, kung nasa Pilipinas ka, makikipag-away ka kay misis, di ba? Meron kang inuman with barkada, meron kang basketball sa barangay, meron kang, kumbaga sa isang araw, maraming pwedeng mangyari. Pwede ka may pag-away sa kalye. So, unlike dyan ngayon, talagang trabaho, tulog, cellphone. Ganun lang ginagawa mo. So, hindi yun normal. No? So, dapat, ang buhay mo ay idikit mo rin kung papaano ka nabubuhay sa Pilipinas. So, ang gagawin mo, halimbawa, mag-volunteer ka dyan kung nasaan ka man, yung something na may nilook forward ka. Pwede rin naman, mag-isip ka, magplano ka kung paano yumaman at
ano ang gagawin. So gaya ng sinabi ko dun kay Mrs., sabi ko, ganito ang gagawin mo, no? Kaya mo bang magtinda para tulungan, kasi yung buhay nila, construction si Mister, ganon. Sabi ko, kaya mo bang tulungan si Mister na umasenso kayo sa buhay? Halimbawa, magluto ka ng banana cue, kakanin, na pwede mong ibenta sa school, para na-excite ka, na kumikita ka. So yung utak mo, wala lang dun sa anxiety at depression mo. Dahil napupuno ka na, may ginagawa ka na ngayon, may excitement ka na, may iba nang nangyayari sa buhay mo, then, yung chance na talagang 24 hours or most of your time na sa anxiety disorder mo lang, mababawasan. May ganun ka ng buhay. Now, habang na-enjoy mo na yon, habang na-enjoy mo na yung buhay ngayon, dahil sa busy ka nga, no, nalilesen yung anxiety and depression with you. Kaya kailangan natin maging active. So, in the morning, no, especially, kailangan po na arawan tayo. Importante ang araw sa circadian rhythm, lalo na kung ang problema mo ay pagtulog. Kasi yung araw ang nagsasabi sa katawan na umaga na, at kapag wala na yung araw, gabi na. So kung umaga na, magiging energetic ka na. Kung gabi na, yung katawan mo, papahinga ka na kasi gabi na wala nang araw. So alam nung katawan natin yun, science yun, no? Yun ang sinatawag na circadian rhythm na tinatawag. So, yun po, no? Importante na gumagalaw tayo. Katawan, lalo na sa may anxiety disorder, kasi ang katawan natin ay punong-puno ng energy, no? Kasi alam nyo bakit punong-puno ng energy? Ganito kasi yan. Tandaan ninyo na ang anxiety or yung fear, usually, ang katawan kailangan maka-fight, flight, freeze, response, no? Halimbawa, kung may sunog, kung totoo may sunog, tatakbo ka eh. So magagamit mo yung energy mo. Wala naman sunog. So yung energy mo nasa katawan lang. Kapag punong-puno ka ng energy at hindi mo na ilalabas, ang pangit sa katawan yan. Okay? Yan yung mga nararamdaman mo, yung mga muscle mo, sisikip. Kasi dapat inilabas mo yan, dapat itinakbo mo. Kung makikipag-away ka naman, halimbawa, dapat makipagsuntukan ka para mailabas mo yung energy mo. Ibig ko sabihin sa suntukan, kunyari, may isang malaking oso, bear, kailangan mo iligtas yung sarili mo, talaga lalaban ka sa bear. So, nailalabas mo yung energy mo na yon. So, yun yung ano ba tawag doon? Yung nare-relieve ka. Alam mo yan, relieve? Ano ba sa Tagalog relieve? Yung parang, kunyari, punong-puno ka ng hangin, tapos dumigahay ka, yung, sarap ng feeling na nadighay mo. Ganon. Ano bang tatagalog nun? Comment dyan. Okay? Relieve. Marirelieve ka doon sa mga nararamdaman mo. So ano ang take away muna dito sa para maintindihan nyo kung anong gagawin. Kailangan talaga nag-exercise, gumagalaw. No? At kailangan meron tayong iniisip aside from anxiety. Dapat hindi tayo preoccupied ng anxiety disorder. Actually, isa sa mga pag-diagnose ng taong may disorder is yung preoccupied siya sa pag-iisip niya. Yung bang ibig sabihin ng preoccupied, wala na siyang ibang iniisip kundi yung kanyang katawan, yung kanyang anxiety. 6 months na ganun. Okay, so it becomes disorder. Okay? So naintindihan? Okay? So yun, hindi lang natin titingnan yung simptomas, titingnan din natin kung ano ang ginagawa. So siya, si kuya, tumigil siya talaga sa trabaho niya, which is mali. Pinatunayan mo lang na talagang may kapangyarihan yung anxiety sa'yo. So anong gagawin? Napatunayan mo na for 15 years na pinapauwi ka lang ng doktor kahit anong lala ng nararamdaman mo. At sinabi sa mga test mo na wala kang sakit, di ba? Sabi ng doktor na, then, kahit ano pa yung nararamdaman mo, dapat tuloy lang ang buhay. Ibig sabihin, huwag kang tumigil sa trabaho. Gaya rin yan, yung mga taong hindi na lumalabas, hindi na nag-grocery, kasi takot na takot sila sa grocery dahil yung mga nararamdaman nila pag sila'y nasa grocery na. Kaya nagde-develop ng agoraphobia yung mga tao. Pinapatunayan nyo lang na talagang delikado kayo sa labas. Pero in reality, kung titingnan niyo yung mga tao,
Yung pamilya, nag-grocery, nag-enjoy sila kung ano yung mga bibili nila, nagkukulitan sila ng pamilya nila. Pero bakit ikaw, ang grocery sa'yo, parang delikadong lugar? So, alam mong hindi totoo yun. Sa isip mo lang yun. Kaya anong ibig sabihin? So, therefore, kahit ano pa ang nararamdaman ninyo, sanayin nyo yung katawan nyo ulit, no? I-condition ninyo na kayo ay nasa ligtas na lugar. Ang maganda niyan, ulitin ninyo, no? I-expose ang inyong sarili. Yan ang exposure therapy na tinatawag eh. Ang inyong sarili, patunayan ninyo na wala naman kayo talaga sa danger, na yung pakiramdam nyo lang dahil gawa na rin ng inyong interpretation. Okay, nakadalawa na ako. Dalawa pa. So, naintindihan? So, importante yung interpretation. Kaya alam niyo, ito rin, may isa pa. May isa pa akong follower pa lang. Sabi niya, natatakot akong sumama dun sa grupo ko kasi wala si Mrs. Si Mrs. yung magpapakalma sa akin. Wala si Mrs. Ano mangyayari sa akin dun? Paano kung mag-panic attack ako? Ganun. Sabi ko sa kanya, ano meron si Mrs.? Si Mrs. baka pa nag-panic attack ka, siya ba yung gamot para sa'yo? Anong ginagawa niya? Gamot ba siya? Doktor ba siya? Anong ginagawa niya? Sabi kong gano'n sa kanya. Wala, ano lang, minamasa-masahe lang ako. Okay. So, ibig sabihin, kung may magmasa-masahe sa kanya na hindi si Mrs., okay ba siya? So, na-realize niya, parang wala namang ginagawa si Mrs. Sabi ko sa kanya, halimbawa, yung kasamahan mo, nakita mo, sabihin lang natin, worst, sumakit yung dibdib, nag-panic attack, no? Sumakit. Anong gagawin mo? Pabayaan mo? Sabi niya, hindi. Siyempre hindi. Anong gagawin mo? Baka dali namin sa ospital. Okay. Sige. So, yun ang gagawin mo. Diba? Si Mrs. mo, halimbawa, nandyan. Tapos, nag-panic attack ka. O kaya, sabihin natin, sumakit dibdib mo. Anong gagawin ni Mrs.? Malamang dalhin din ako sa ospital. O yung pala so anong pinagkaiba? Ano ba meron talaga si Mrs. na kakaiba na talagang sa kanya lang, no? Na ikaw ay gagaling. So, na-realize niya wala. Okay? Siguro, mas komportable lang siya kasi andyan si Mrs. Alam ni Mrs. yung kanyang kalagayan, no? Ganun lang yung ideya. But objectively, wala namang gamot si Mrs. Yung ba tipong nag-panic attack ka, tapos halikan mo si Mrs., mawala na yung panic attack mo? Wala namang ganun eh. Okay? So kahit sino pa yan, no, nasa isip mo yon, pati yung pag-iisip mo na si Mrs. yung magpapakalma sa'yo, then, yun yung nakatulong sa'yo, yung ideya na si Mrs. yung magpapakalma sa'yo. Ngayon sabi ko sa kanya, ang problema kasi dyan, paano kung wala si Mrs.? So ayoko maging dependent kayo sa mga tao, sa mga inhaler, sa mga ganon. Although, ang mga inhaler, nakakatulong naman talaga siya. No? Kasi may science din naman. Pero ang problema kasi noon, kapag ginamit mo halimbawa yung inhaler, yung concept na gusto mo kasing mawala, then mali yun. Hindi mawala yan. Paulit-ulit ka lang. Pero kunyari, ginamit mo lang inhaler na, para lang mabilis yung pagkawala nitong nararamdaman ko kasi may gagawin pa ako, tanggap ko naman siya, sige, gagawin ko yon. Pero kung tipong, mag-inhaler ako kasi ayoko yung nararamdaman ko, mali yun. Okay? So, yun yung ideya, no? So, ngayon, sabi niya, oo nga, no? Parang wala naman pinagkaiba pala. Sige, sasama na ako bukas, sabi niya gano'n. Tapos, ngayon, kung magpanik ka man doon, hayaan mo lang. Lilipas din naman yun. Okay? Diba? Sa experience mo, tumatagal ba? Tapos ang sabi ng doktor, kaya importante talaga yung meron kayong check-up sa doktor kasi yung doktor yung nagsasabi na wala kang sakit. Anxiety lang. Yun yung pinaka-the best. Kasi assured ka na wala kang sakit eh. Ayos yung puso mo, ayos yung lungs mo, so wala ka dapat katakutan. Ang kinakatakutan mo lang is yung nakikreate ng mga chemicals ng iyong pag-iisip, no, na nagkikreate ng mga symptoms. Pero kailangan maintindihan mo na yon by now. Naintindihan po? Kasi kung hindi, talagang mag-ulit-ulit ka lang. Kaya importante rin na may nakakausap kayo, may napapakinggan kayong mga ganitong klaseng
kaalaman kasi nakakatulong talaga siya. Pero kailangan may application. Pag walang application, kunyari sinabi ko, kailangan mag-exercise, kailangan ng araw, at hindi nyo ginagawa, wala mangyayari sa inyo. Hindi sapat itong aking binibigay na kaalaman. No? Medyo nakakaginhawa kasi, ganun pala, assured ako na wala pala talaga akong sakit, normal pala yung nararamdaman ko, kung may anxiety disorder lang. No? So, yun po. I think 30 minutes na. Maraming salamat. Follow me, and if you want to talk to me, pwede kayo mag-message sa Anxiety Disorder Philippines. Okay, let's talk. Kaso pila, so schedule natin yun. Okay, bye-bye. Thank you.